Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Kapangyarihan at kayamanan. Dalawa ito sa pangarap ng karamihan. Pero oras na masobrahan ang pag-abot mo rito, saan ka babagsak? Sino ang sasalo sa'yo? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Si Rosario, apo ng pinakakilalang albularyo sa kanilang lalawigan na si Apo Domingo. Sikat na sikat ang kanyang lolo noon dahil kaya nitong pagalingin kahit ang mga may sakit na sinukuan na ng mga doktor sa ospital. Dahil doon, mabilis ding umasenso ang kanilang pamilya at yumaman ng husto. Noong bata pa si Rosario, mahilig siyang magtago at maglaro sa madilim na sulok sa ilalim ng lumang bahay kubo ng kanilang pamilya. Isang hapon, nakita niya ang kanyang lolo na may dalang lumang sako. Tahimik at seryoso itong humukay sa lupa sa ilalim ng pinakagitnang haligi ng kubo. Maingat niyang ibinaon doon ang ilang estatwa ng santo na gawa sa lumang kahoy. Nung sumunod na gabi, natagpuan ang kanyang lolo Domingo na nakadapa at wala ng buhay sa lupa kung saan nito ibinaon ang mga estatwa ng mga santo. Mula noon, mahigpit na ipinagbawal ng kanyang mga magulang ang pagpunta sa bahaging iyon dahil baka raw mapaglaruan sila ng masasamang espiritu na posibleng pumatay sa kanyang lolo. Lumipas ang mga taon at nagbago ang ikot ng buhay nila. Namatay sa hindi malamang sakit ang nanay ni Rosario. Sumunod namang nagkasakit ang kanyang tatay at naubos ang lahat ng natitirang pera na para sana sa pag-aaral niya ng medisina sa Maynila. Dahil sa matinding desperasyon at pangangailangan sa pera, umuwi si Rosario sa kanilang probinsya. Tila kasi may bumubulong sa kanya na iahon ang mga estatwa ng mga santo na ibinaon ng kanyang lolo Domingo sa ilalim ng kanilang bahay kubo. Gabi-gabi siyang ginagambala at iniingganyo ng boses na iyon. Sinunod niya ang boses na iyon at tumungo ito sa ilalim ng kanilang bahay kubo. Gamit ang isang lumang pala, buong lakas niyang hinukay ang lupa hanggang sa maabot nito ang sako. Paghawak pa lang niya sa sako na naglalaman ng mga estatwa, nakaramdam agad siya ng kakaibang init at parang kuryenteng yumakap sa kanyang mga kamay diretso sa kanyang dibdib. Agad niyang idinala ang mga santo sa kanyang kwarto at sinubukang gamitin ang milagro ng mga ito para mapagaling ang sakit ng kanyang tatay. Segundo lang ang hinintay. Gumaling ito agad. Sumunod naman niyang pinagaling ang kapitbahay niyang pilay. Sa isang iglap,
Nakatayo at nakalakad ang kapitbahay nang walang kahirap-hirap. Agad na kumalat ang milagro sa buong bayan. Kinabukasan ay dinagsana si Rosario ng daan-daang tao na handang magbayad ng malaki, gumaling lamang ang kanilang karamdaman. Nagtayo siya ng isang malaking klinika at dambana para sa mga may sakit. Sobrang natuwa si Rosario sa dami ng pera, mga mamahaling regalo at sa papuri ng mga tao sa kanya. Halos sambahin na siya ng mga ito at ituring na Diyos. Tuluyan na niyang kinalimutan ang pinag-aralan niya sa medisina dahil mas na-addict na siya sa kapangyarihan at kayamanan na hatid sa kanya ng mga estatwang santo ng kanyang lolo Domingo. Habang padami ng padami ang taong nagpapagaling at sumasamba kay Rosario, at habang lumalaki ang salapi sa kanyang bangko, may nagsimulang mangyaring nakakatakot sa kanyang katawan. Nagsimula ito sa mga simpleng senyales na hindi niya pinansin nung una. Napansin ni Rosario na hindi na siya pinagpapawisan kahit napakainit ng panahon. At ang balat sa kanyang mga braso ay unti-unting naninigas, pumuputi at nawalan ng lambot na parang kahoy na natuyo sa araw. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa harapan ng malaking salamin sa kanyang kwarto, pagkatapos ng magdamag na pagpapagaling, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Unti-unting nagbago ang hugis ng kanyang mukha. Ang balat sa kanyang pisngi ay namumutla at nagiging matigas na parang kahoy. Ang mga mata niya na dati ay buhay na buhay at may kulay, biglang napalitan ng makintab na salamin at hindi niya iyon magawang maipikit. Nahihirapan na rin siyang gumalaw at ang mas lalong nagdulot ng kaba sa kanya ay hindi na niya naririnig at nadarama pa ang tibok ng kanyang puso. Sumigaw siya para tawagin ng kanyang tatay. Pero imbis na mabahala, natuwa pa ang kanyang tatay sa nangyayari sa kanyang anak. Rosario, ganap ka ng santo. Mas lalo kang sasambahin ng mga tao, mas lalo na tayong yayaman, anak. Nakangiting sabi ng kanyang tatay at agad na lumabas para ipakalat na ang balita sa pagbabagong anyo ni Rosario. Tama nga ang sinabi ng kanyang tatay. Mas lalo siyang dinumog ng mga tao para magpagaling. Mas lalo pang ang naging epektibo ang pagpapagaling niya sa mga may karamdaman. Paniwala ng lahat, hulog ng langit si Rosario. Na siya di umano ang sugo ng Diyos na ipinadala para tulungan silang mahihirap. Doble na ang pagsamba sa kanya na akala mo, isa na siyang santo sa altar. Inaalayan ng kandila, rosas at mga dasal. Bawat taong pumapasok sa kanilang bahay, sinisingil ng libo ng kanyang tatay. Hinahaplo si Rosario ng mga tao at pinapahiran pa ng langis. Wala na ngang pinagkaiba si Rosario sa mga estatwang santo sa simbahan at sa mga estatwang santo ng kanyang lolo Domingo. Isang madaling araw,
Habang nag-iisa siya sa loob ng madilim na dambana, napasigaw si Rosario nang makita sa salamin na tuluyan ng natanggal ang balat sa kanyang labi at pisngi. Puro matigas na kahoy na lang ang nakalantad. Nakita niya rin ang kanyang hita na pinagpepiestahan ng mga anay. Sa gitna ng kanyang takot, narinig niya ang mga estatwang santo ng kanyang lolo Domingo na tumatawa. Mabilis niyang kinuha ang mga santo, inilagay sa sako at tumakbo pabalik sa kanilang lumang bahay kubo. Ibinaon niyang muli ang mga santo sa ilalim ng bahay kubo. Umiiyak siyang humingi ng tawad sa Diyos at nangakong ititigil niya na ang lahat. Pero huli na ang lahat para magsisi. Ang kapangyarihan ng mga santong iyon ay hindi basta-bastang pinapakawalan ang sinumang kumapit at nakinabang sa kanila tulad ng kanyang lolo Domingo. Makalipas ang 3 araw, nagtaka ang mga tagasunod ni Clara dahil sarado ang dambana at walang sumasagot sa pintuan. Pinasok nila ang bahay de Rosario pero wala siya roon maski na ang tatay nito. Hinanap nila ang dalagang manggagamot sa buong paligid hanggang sa makapunta sila sa lumang bahay kubo at nakitang sariwa at bagong hukay ang lupa sa ilalim. Nang hukayin nila iyon, nakita nila ang bangkay ni Rosario na kasamang nakabaon ang mga estatwa ng santo ng kanyang lolo. Ang mas nakakakilabot pa, naging ganap ng estatwang kahoy ang bangkay ni Rosario. Sa halip na matakot, labis pa silang namangha. Nagpalakpakan pa sila. Para sa kanila, ito raw ay isang himala at tanda ng sakripisyo ng kanilang mahal na manggagamot na si Rosario. Kinuha nila ang katawan ni Rosario, nilinis at binihisan ng magarang damit. Pinagsuot pa ng mga gintong alahas at saka pinahiran ng mabangong langis. Itinayo nila ito sa gitna ng bagong gawa at mas malaking simbahan. Gumawa ng sariling desisyon ang mga tagasunod ni Rosario na ideklara siya bilang isang santo. Tuwing may darating na may sakit, hinahawakan lamang ng mga tao ang matigas at kahoy na kamay ni Rosario. At himalang, gumagaling sila agad. Patuloy ang masayang selebrasyon, mga awit at papuri ng mga tao sa loob ng simbahan. Ngunit sa likod ng magarang kasuotan at mamahaling langis na ipinapahid sa kanya, at sa likod ng mga matang gawa sa salamin na nakatitig sa kawalan, doon nakakulong ang tunay na kaluluwa ni Rosario na kailanmay hindi na makakatakas pa. Habang sinasamba siya ng buong bayan, tahimik siyang umiiyak at nadudurog sa labis na kalungkutan at pagsisisi. Wala siyang magawa kundi panoorin ang sarili na sambahin habang buhay bilang isang patay na rebulto.